For 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, 1 Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Here, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Hontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. The book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Hontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Itong naging mainit na sagutan ni Vice President Sara Duterte at ni Senador Risa Hontiveros noong isang araw lamang. Muling pinatunayan ni Akbayan Senador Risa Hontiveros na siya ang tunay na boses ng oposisyon habang epektibong ibinunyag ang kakulangan sa kayanan at lohika ni Vice President Sara Duterte. Ang insidente ay hindi lamang nagpalitaw sa kawalan ng kahandaan ni VP Sara na harapin ang mga seryosong usapin sa ilalim ng kanyang tanggapan, kundi ipinakita rin kung paano siya naging halimbawa ng isang leader na hindi naging handa sa mga tanong na ibabato sa kanya sa sesyon. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee tungkol sa panukalang 2.037 bilyong pisong budget ng opisina ng Vice President para sa 2025,
Inusisa ni Hontiveros ang ilang mga programa ng OVP na tila paulit-ulit na at sobra na umano, lalo't mayroon ng mga katulad na programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment. Hindi nagpakita si Vice President Sara ng anumang konkretong lohika o dahilan para ipatupad ang mga nasabing programa. Bagkus, pinilit niyang idepensa ang kanyang tanggapan sa pamamagitan ng pagsabing bahagi ito ng kanyang sinumpang tungkulin. Subalit sa halip na magbigay ng matibay na argumento, naging emosyonal at walang direksyon ng kanyang mga sagot. Tila naging personal ang kanyang mga naging sagot sa simpleng tanong ni Hontiveros sa kung ano ang nilalaman ng libro na isinulat niya mismo at nakalagay ang kanyang pangalan sa pabalat nito na ipapamahagi ng Vice Presidente. Pabalang pa din ang naging mga sagot ng bise at sinabi pang politicizing umano ang klase ng pagtatanong na ibinabato sa kanya ni Hontiveros. Umabot pa sa puntong ikinwento ng Vice Presidente ang naging ugnayan nila ni Hontiveros noong 2016 presidential election. Nagpatuloy ang sagupaan ng sinubukan ni VP Sara na idawit si Hontiveros sa isang personal na usapin sa pagbanggit na humingi di umano ng tulong ang senador noong mga nakarang eleksyon. Muli, sinabihan siya na wala naman umanong kinalaman ang kanyang mga nagiging sagot sa tanong ng senador. Ang sagupaan na ito ay hindi lamang simpleng debate sa budget. Ito ay isang mas malalim na pagsasalamin sa tunay na kalagayan ng politika sa Pilipinas. Si Akbayan Senator Risa Hontiveros sa kanyang walang takot na paglaban sa Senado ay muling nagpatunay na siya ang tunay na leader ng oposisyon, handang itaguyod ng katotohanan at kabutihan sa kabila ng mga balakid. Sa huli, ang insidenteng ito ay nagbibigay ng malinaw na mensahe. Ang bansa ay nangangailangan ng mga lider na may prinsipyo, kakayahan, tunay na tapang at malasakit sa bawat Pilipino. Itinanggi ng Office of the Vice President o OVP nitong Miyerkules na ginaya lang mula sa ibang kwento ang pambatang libro na isang kaibigan na si Vice President Sara Duterte ang nakasaad na may akda. Sa ipinadalang mensahe sa mga mamahayag ni OVP spokesperson Michael Poa, sinabi ito na mayroong copyright registration ng libro noong Disyembre 2023. Una rito, pinuna ng mga netizen ang pagkakatulad ng isang kaibigan sa graphic novel ng American author at artist na si Andy Ranton na may titulong Only Just a Little Blue. Parehong pangunahing karakter sa kwento ng dalawang libro ang Quago na nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng pakikipagkaibigan at kabutihan. Sa libro ni Duterte, isang Quago ang nawala ng kaibigang ibon nang sirain ng bagyo ang kanyang bahay. Sa kabila ng kalungkutan, isang parot ang tumulong sa Quago para makagawa siya ng bagong tahanan na kanyang naging kaibigan. Inilathala naman ito noong taong 2023. Ang kwento ng Only Just a Little Blue na likha ng American author na si Andy Ranton ay tungkol din sa isang Quago na tumulong sa isang pamilya ng mga ibon upang magtayo ng kanilang tahanan. At muling tumulong ng magbanta ang isang malakas na bagyo. Inilathala naman ang librong ito noong taong 2005. Matapos ikumpara ang dalawang libro, naglabas ng pahayag ang Vice Presidente at tinawag na paninirang puri ang aligasyong plagiarism. Hindi umano kailangang mang-open ang libro dahil napakadali umanong sumulat na maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hinikayat pa ng Vice ang publiko na abangan ang kanyang susunod na libro na tungkol naman daw sa nagtaksil na kaibigan. Sinamahan pa niya ang kanyang post ng mga hashtag na dapat magtrabaho, hindi namumulitika. Inilunsad noong nakaraang Nobyembre ang libro na ipinapamahagi ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa pagtalakay sa naturang pondo ng OVP sa Senado nitong Martes, naging mainit ang sagutan ni Duterte at Senador Risa Hontiveros nang tanungin ng huli kung tungkol saan ang kwento ng libro. Inakusahan ni Duterte na ang naturang tanong ay may kaugnayan sa paglalagay ng kulay politika sa kanyang pondo, bagay na itinanggi naman ng senador. With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? The explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you.
Pera po ito ng taong bayan. Okay. For the record, I Madam think that Chair. it's Thank not you, yet Madam Chair. personal, but I Yes. understand the emotion is high.